sabi niya, kaya pala hindi ka nakawalan ng tigyawat kasi ganun ang ginagawa mo. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, matagal-tagal na rin ako hindi nag-upload dito sa aking YouTube channel. So nakaisip na naman ako ng content, kaya ayan, nandito na naman ako sa aking channel. So anyway, meron akong i-review sa inyo na sabon, which is, naka-experience din kasi ako, kaya for awareness na rin. And isi-share ko rin sa inyo yung naranasan ko dito sa sabon na ito. So, yung product na gustong-gusto ko na hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya at hindi na talaga ako nagpalit ng product. So, mapasabon, sunscreen, lotion, serum, ito na talaga yung ginagamit ko. And legit talaga na Transform Skin ka nga talaga at nakalagay yon sa brand nila na Transform Skin Honest Glow. Honest kasi honest talaga na gaganda talaga yung balat mo. And ito yung bibigyan ko ng review, si Honest Glow. Sa mga nakasubaybay or nanonood ng channel ko, meron akong yung papaya nito ni Honest Glow. Ito yun. Nag-review na rin ako ng sabon na yun. So, panoorin nyo. Panoorin niya. So, iba yung formula ni papaya at iba yung formula ni Glass Skin. So, si Glass Skin ni Honest Glow is sobra tong mamalat sa balat ko. Hindi ko alam sa ibang gumagamit nitong sabon na to. Pero for me, sa pagre-review ko, based sa aking naramdaman. Loading na naman. Based sa akin na naranasan ko dito sa sabon na to is, grabe siya mamalat. Kaya kailangan ang ipapartner nyo na lotion dito is moisturizer talaga siya. Kasi kapag walang moisturizer, as in, kitang-kita talaga yung balat nyo na parang yung ahas na nagbabalat. As in, yung parang dry na dry. Sobra. Pero after naman na mamalat siya, grabe naman talaga yung effect niya sa balat nyo or balat ko. Yun yung effect niya sa akin. Hindi ko naman, intention na sobrang puti kasi may nakikita din ako na iba kasi yung gumagamit ng sabon sa nagpapag-glutadrip. Obviously naman na iba naman talaga yung effect nun. Ayoko ng glutadrip kasi iba yung nakikita kong puti sa gumagamit lang ng sabon at lotion. Natural lang din talaga yung labas ng kulay mo dito sa sabon at lotion. Sa akin lang ha, sa akin lang, yun lang yung experience ko. Huwag nyo ako i-bash na yung glutadrip, wala ko sinabing pangit. Basta ayoko lang. So anyways, eto, madry to sa balat versus dun sa papaya ng Honest Glow. Yung papaya kasi, pang pimples talaga yon. Then, nung ginamit ko tong si Glass Skin, medyo hindi nawala yung mga dark spot ko. Pang Glass Skin lang talaga to. Kung gusto nyo magpaputi, ito. And then, kapag acne prone ka naman, ang gamitin mo yung papaya nito, ni Honest Glow. Talagang nakakawala siya. Tsaka makikita mo yung magbabalat siya, kahit sabon lang yung gamit mo, matatanggal agad siya. So, ito, tinigil ko yung papaya. Ito yung trinay ko kasi glass skin nga siya. So, gusto natin, di ba, yun yung mag-glass skin yung balat natin. So, ako din ganun, gusto ko. So, pero yung mga dark spot ko is nandiyan pa rin, kaya I decided na ibalik ko yung papaya ni Honest Glow. Tapos, ito yung mga nakalagay niya dito is tama naman. May cleanses, tama ba? Moisturizes, tsaka whitens. Meron naman talaga. Kaya pag namalat ka naman ng sobra, talagang dire-diretso. Siguro 1 week akong namalat dito sa sabon na to. Tapos, namalat ka na, mawawala siya kasi diba i-scrub mo siya. Pero ito, ang ano ko sa inyo, ang turo ko sa inyo, huwag kayong araw-araw mag-scrub.
Nakakapangit din ng balat yun, yung lagi kayong mag-i-scrub. Pag nag-scrub kayo ng balat nyo every other day, ganun. Ganun kasi yung ginagawa ko. Na-try ko yun kasi dati, hindi ako naliligo nung walang scrub. Yung nagkukuskus talaga ng ng pangkuskus. Hindi face towel, yung sinusuot sa kamay. Yun yung pangkuskus ko. Araw-araw talaga akong ganun. Kaya, siguro, madry yung balat ko. So, tinigil ko yun. Kasi meron din nagsabi sa akin, yung ate ko, yung pinsan ko, na huwag daw akong araw-araw mag-scrub. Kaya, ang ginawa ko minsan is every other day or kapag nakikita ko siyang namamalat, hinahayaan ko lang. Pero pag nakita ko yung sobra ng pamamalat niya, yun, tsaka na ako nag-i-scrub. And then, yung awareness na sasabihin ko, awareness talaga. Based lang din sa na-experience ko, kapag ginamit niyo yung sabon na to, kapag gumagamit kayo ng toner, o kahit anong brand niya, kasi diba, for example, yung papakita ko sa inyo na skin routine ko, iba-iba yung product na ginamit ko. For example, iba yung sabon, iba yung toner, iba yung cleanser, at iba rin yung sunscreen na ginagamit ko. Iba-iba silang brand. Pwede naman yun. Pero, syempre, iti-testing nyo muna sa mukha nyo or sa balat nyo kung hindi ba kayo ma-allergy, hindi ba masisira yung mukha nyo, ganon. Hindi naman, kung sensitive naman yung mukha nyo, is meron tinatawag na skin patch ba yun? Basta yun, skin patch ba yun? Basta tinatry daw yun sa balat kung if wala kayong allergy. Pero ako, hindi ako na ganon. Direct talaga ako sa mukha. Tinatry ko talaga kung sensitive ba ako sa ganon. Nakikita ko kasi kapag hindi ako hiyang sa product na yun, is lumalabas yung mga tigyawat ko. Tapos, hindi siya nawawala. Tsaka ako siya tinitigil. Ibig sabihin, hindi ako hiyang dun sa product na yun. Ang unang ginawa ko, gento. Ang unang sabon na ginamit ko is yung papaya ni Honest Glow. And then, yung RDL, sunscreen and cleanser. Sobrang ganda sa mukha. Sobrang ganda ng effect na binigay niya sa akin at nawala yung mga pimples ko doon. And then, nakita ko to si Glass Skin. Nag-switch naman ako sa sabon na yun. Ganun ako, kapag may nakikitang mas maganda, parang gusto kong mag-level up. Gusto kong bumili ng ganun. Pero, yung affordable lang, no? Hindi naman ako bumibili ng mamahalin. Pero, same brand pa rin naman. And then, nung nawala na si pimples ko, diba, scenario, makinig kayo, charis, nung nawala na yung pimples ko, as in, nawala na talaga siya, wala na pati yung mga dark spot, pero yung mga ganitong, ganyan-ganyan, yung butas-butas, mga ganyan, andyan na talaga siya, hindi na talaga siya nawawala, siguro kailangan ko magpa-derma, ganun, pero okay na sa akin yun, basta wala na akong pimples, and then maputi naman yung mukha ko is, okay na sa akin. And then, nung nag-switch ako dito kay Glass Skin, bumalik akong mag-RDL kasi parang isa-isa siyang lumabas. Siguro nanibago yung balat ko sa formula na ginamit kong sabon. Which is kasi magkaiba talaga ng formula si Papaya at si Glass Skin. Na ang mas matapang na formula kay Honest Glow is yung Glass Skin. Sinabi din yun ni Dave na mas matapang nga yung formula ni Glass Skin kaysa kay Papaya Soap. Na, hindi ko rin, parang nag-isip nga ako dun na mas matapang pala to kaysa kay Papaya. Pero si Papaya ang nakakawala ng pimples ko, while si Glass Skin is hindi. Pumuputi lang yung mukha ko dito, pero yung ganyan, yung maliliit na pimples, nabubuhay sila ng tuluyan. Kung hindi ako gagamit ng toner, hindi yan mawawala. Dito, kailangan lagi akong may cleanser, may toner, pero kay Papaya,
kahit cleanser lang ginagamit ko at in-stop ko na si toner kasi hindi tayo pwedeng lagi magto-toner kasi nakaka-milasma yun. Yung, tapos, ang tawag dito, yung brown. Basta yun, i-correct nyo na lang ako. Yung mga brown, ganon. Hindi tayo pwede lagi mag-toner. Yung cleanser, yan, pwede yan kasi nakakapagpawala ng dumi or mukha, lalo na sa labas tayo, diba? Ang, ano ko lang, huwag niyo i-partner si toner dito kay Glass Skin kasi mataas yung formula nito, matapang. Ayun nga yung ipapakita ko sa inyo. Na-irritate yung leeg ko kasi yung number 2 ni RDL, doon lang naman ako naglalagay ng paunti-unti sa leeg. Pero yung number 3 ni RDL, hindi talaga ako naglalagay kasi sobrang tapang talaga nun. Pangtanggal lang talaga ng tigyawat yon. Kaya ako lang naglalagay ng number 2 sa leg is para lang pumantay sa mukha ko yung kulay niya sa leg ko. And then yun nga, yung nag-switch ako nitong sabon na to is hindi pala siya pwedeng i-partner. At na-alarma ako kasi napanood ko yung sinabi ni Dave na ito yung may-ari nun ni Dave sa TikTok na matapang pala yung formula nito. Kaya napagtanto ko na hindi pala pwede na pagsabayin si toner at si Glass Skin kasi yung toner matapang din na formula yon. So ayun, kailangan ko siyang i-stop kapag nagto-toner ako. So babalik ako sa papaya habang gumagamit ako ng toner. So ayun, sana naintindihan niyo yung mga pinagsasabi ko. So mapakita ko sa inyo yung itsura ni Glass Skin na sabon. Meron siyang pink at white. Diba? Ang cute. Yung scent naman niya, hindi siya matapang. Diba yung Kojic? Yung ibang mga Kojic, pag naamoy natin, ang tapang sa ilong na orange siya, pero may tapang na amoy siya. Yung Kojic ni Honest Glow is hindi. Mild lang talaga siya, tsaka hindi siya mahapde. Eto, mararamdaman nyo kapag bago lang kayo sa product na to, is matapang talaga siya. May hapdi talaga siya sa balat, tapos parang mararamdaman nyo may pangangate. Kaya siya nangangate kasi magbabalat na yung balat mo, kaya may kati effect siya. Kaya kailangan, papartneran mo siya ng lotion. So, yung lotion na ginagamit ko, i-review ko rin yun sa inyo. So, ipapakita ko na sa inyo. Si Honest Glow din ang ginagamit kong pinapartner ko dito. Sobrang ganda din niya. So, ito guys, ayan. Ito yung lotion ni Honest Glow. Unti na lang to, wala na masyadong naman. So, kailangan ko na rin umorder. Sabi nga nila, diba, trust the process. Huwag kang, for example, gumamit ka ng isang product, 1 month lang. Pero hindi mo nakita yung effect. 'Di ba? Tapos magpapalit ka na, doon din nasisira yung balat natin. Siyempre, sa tagal ko na nag-skincare, sa tagal ko na gumagamit ng mga iba't ibang product na nakikita ko sa sarili ko yung kailangan talaga yung salita na trust the process. Yun talaga. Trust the process. Basta yun. Siyempre tayo mga babae, hindi naman kaartihan to, diba? Kailangan din talaga natin ng skincare sa balat natin. Siyempre, lalo na nagkakaedad tayo, hindi naman pabawas, padagdag, diba? Padagdag, kaya alagaan natin yung balat natin habang bata pa tayo, gano'n. At siyempre, titingnan natin kung saan tayo mahihiyang. Tapos, kung saan tayo mahihiyang, doon na tayo. Kasi, na-experience ko, diba may nahiyang na akong product. Pero pag may nakita lang ako na nag-trend na product, ay maganda to, maganda rin kaya to sa akin. Tatry ko nga, ganun ako. Pero tama naman yung decision ko. Para decision kasi ako sa buhay. So lahat naman tayo nag-decision sa buhay, pero dapat yung tama. At yung ikagaganda rin natin, hindi yung ikapapangit natin. So meron ako ipapakita sa inyo guys na nag-skin routine ako at nag-explain ako doon kung paano ako mag-skincare. At lalo na sa mga acne prone na katulad ni ate nyo, share ko lang sa inyo yung aking skincare routine at mga product na ginamit ko. Kasi tapos ko lang maligo. So ko lang ipakita sa inyo ang aking skincare routine.
So dahil acne prone ang akin nyo, so hindi ako naglagay ng filter. So ayan, nakikita nyo talaga yung peslak ko na andyan ang bakas ng kahapon. So ayan, diyan ang texture ng mukha ko. So medyo ano. So yung ginagamit ko nga palang cleanser ay ang RDL cleanser na calamansi extract. So sobrang ganda nito sa mukha. Malamig siya na dapat ay ang ginagamit talaga natin sa mukha natin, lalo't acne prone tayo, ay cooling effect. So na naman ang ating niya. Yan. Alam niyo ba? Hindi nawawala yung pimples ko talaga. Akala ko nga pang adolescence. Basta yun. Pang edad, lang ba? 18 below mo. Pero ang ating niya is 30 na. Meron pa rin akong pimple. Alagang-alaga naman yung mukha ko. Lagi ako nag-skincare. Pero ang mali ko ay nagpapalit ako ng brand kapag hindi talaga maganda yung effect sa mukha ko. Di ba ganun din naman kayo? Nahanap niyo talaga yung hiyang sa inyo. So, may nagyang naman na product sa akin. Pero, hindi pa rin ako na-satisfied. So, yun din ang mali ko. Siguro akala ko yung mga product is magic. Choice. Maganda siya sa mukha ko, grabe. Pero, pag gininto ko talaga siya is, malig talaga yung mga tigyawat ko. Titigger siya, ganun. So, ayan. Kung makikita nyo guys yung light ko, di ba? Na-irritate siya. Ayun, di ba? Naman siya. Sabihin ko sa inyo ba? Wait lang. Yung nire-review ko kasi ngayon na sabon. Yun yung pinartner ko sa ginagamit kong toner. Na dapat is, na-realize ko na hindi dapat i-partner. Kasi yung formula niya is matapang. Then yung toner na ginagamit ko is matapang din. So, na-irritate ang leeg natin nyo. And dapat, kapag gumagamit tayo ng toner na matapang yung formula is, dapat yung sabon na ipapartner natin is mild lang. So, ayun. Yan. Then, ibabawad ko muna yung cleanser na 1 minute, gano'n, mga 2 minutes. Then, after 1 minute or 2 minutes is, babalian ko kayo. Tapos, baka may magtanong dyan, irritate na yung leeg ni ate, pero bakit nilagyan pa rin niya ng cleanser? Yung cleanser kasi na ginagamit ko is may cooling effect. So, malamig naman siya sa leeg. Tsaka hindi ko naman siya masyadong kinukuskos. So, ayun. Ang ginagamit ko palang toner is yung RDL na number 2. Nag-number 3 na ako kasi yung 3, pampatuyo talaga siya ng pimples. So, hiyang din talaga ako doon. Then, number 2, ito na yung 2 na ginagamit ko. Ito yung nilalagyan ko talaga ng paunti-unti yung leeg ko para pumantay sa mukha ko. Pero yung 3, hindi ko siya nilalagay sa leeg ha, kasi talagang matapang yun. Kaya yung number 2, nilalagyan ko na siya ng paunti-unti. Pero ngayon, i-stop ko muna kasi parang na-irritate siya ng Veralite. So, yung mga prone na katulad ko sa pimples, try nyo tong RDL. Kasi nireseta ko to sa mga kabat ko. O, di ba reseta? Doktor yan. Doktor kwak-kwak. Nawala din yung mga pimples nila. Ayan, ganyan lang maglagay dapat ng toner. Hindi yung kaskas talaga. Kasi meron akong niresetahan. Sinabihan na, ano daw kasi ginagamit ko sa mukha ko kasi sobrang puti. Tapos, nawala yung mga tigyawat ko. Na dati talaga as in, over talaga ako sa tigyawat mga zay. Sinabi ko sa kanya din, mali yung pag-apply niya ng toner. Talagang, yung cleanser kasi, nanlinis siya ng mukha, so pwede mo siyang ikuskus talaga ng Veralite lang, pero ang toner damp lang. Nangyari sa mukha niya, namalit siya ng sobra, tsaka na-irritate, sobrang pula na parang nag-angry bird na yung mukha niya. So, yun. Tapos, tinuro ko sa kanya na ganito maglagay ng toner. So, don't damp lang. Yan. Meron pa nga iba, may mga pwesto pa ng kung paano pa ganun daw, pag ganun. So, yan, sa akin, lagi-lagi lang. Yan yan. Pwede na yan. Ito lang number 2, hindi naman siya masyadong matapang. Veralite. Like, 3 talaga, yung matapang talaga yung unang lagay ko pa lang, siguro mamumula na yung mukha ko. Yung pag gumamit din kayo ng number 3, mamumula din talaga yung mukha mo. So, ayan. Sobrang ganda din naman ang effect na to, RDL. Kaya sa mga, marami na rin ako nagamit ng mga product na Rejuve. Maganda rin naman talaga sa mukha yung mga Rejuve, nakakabalat. Pero, okay to sa akin, RDL. Nagdaral na yung boses ko. So, yun. Tagal ko maglagay ng toner. Basta pa kasi yung bulak, sayang. Maganda rin kasi na gumamit mo na kayo ng cleanser after using the toner. Ewan sa iba kung ganun din ang ginagawa nila, pero nasanay na rin kasi yung mukha ko. Iba din naman kasi tayong texture ng mukha. So, baka may magbash akin dyan na, ay hindi ganyan, paggamit kasi may irritate yung mukha mo. O di sige, go, ikaw na yan. Ay, nagalit yung atin. So, ganun lang, nasanay lang din yung mukha ko na ganun. Okay naman, naman pang nangyayaring kaguluhan o kapangitan sa mukha. Guys, sabi niya, kaya pala hindi ko nawalan ng tigyawat kasi ganun ang ginagawa mo. So, ayun. Then, after ko ulit mag-toner, nahayaan ko muna siya ng mga 5 minutes sa mukha ko kasi pag ginawa ko muna siya parang may oil siya. So, papatuin ko muna siya. Then, tsaka ko siya nilalagyan ng sunscreen. So, yung sunscreen na ginagamit ko is si Honest Blue. Very affordable lang to. And then, maganda rin sa mukha. Before yung ginamit ko kasi yung sunscreen is hindi ko na siya afford. Tsaka, mabilis ko lang din gamitin. Tapos mahal. Para sa akin mahal yun eh. Ito, very cheaper price lang siya. Pero, ang ganda ng effect niya sa akin. At hiyang din ako dito sa product na to. Ultimong sabon,
sunscreen, tsaka nakatry na rin ako ng serum. Etong product na ito yung ginagamit ko. Then, after ko ibabad yung toner sa mukha ko ng 5 minutes, so, lalagyan ko na siya ng sunscreen. Ito dapat yung hindi mawawala sa mukha natin. Lalo pag gumagamit tayo ng toner o kahit cleanser, basta kahit sabon na lang. Kailangan talaga natin ng sunscreen. Bango nito guys. Tapos, color pink din yung, ito. Kita nyo ba color pink? Basta color pink siya. So, ito nilalagyan ko rin yung leeg ko, syempre, dahil ingat din tayo sa paggamit natin ng mga product. Dapat yung legit at may brand talaga na ginagamit din talaga ng karamihan. Ako bago ako gumamit, hindi ako nagtatanong. O diba, hindi nagtanong. Ang ginagawa ko, nag-search ako kung talaga legit ba yung product na yun. Hindi ba masisira yung mukha ko, gano'n. Yung iba yung sinasabi nila, skin patch ba tawag doon? After yun, hindi ako nagagano, rekta na sa mukha ko. So, dali lang siya i-blend. Kasi pawisin ako, kaya mabilis din mag-oil yung mukha ko. Pero after nito, yung effect ng Honest Glow na sunscreen is parang pulbo. Yun din yung kinagusto ko dito kasi di ba nga, oily yung mukha ko. Kaya after nito, mababad, unti-unti siyang natutuyo, tapos parang na siyang pulbo. So, ayun, tapos na. Yun lang yung daily routine ng aking pagmumukha. Hindi ko na ata na-experience yung talagang, yung balat ng mga Korean, gano'n, di ba? Yung talagang sobrang kinis. So, pati itong peklat ko na tumama noong bata-bata pa ako. Sa pinto. So, ayan, hindi na siya natangkal. So, okay naman na sa akin yung yung wala ng tigyawat. Okay lang sa akin kasi maliliit lang naman yung mga bakas ng pimples, yung mga bakas ng na natin mawala. Tsaka yung ko rin magpa-derma, kasi sa derma, ayun ko natakot ako, baka may karayan kasi lang ginagamit. Baka lalong lumala yung pagkabutas ng mukha ko. So, ayun. Kaya ano na nga kung punas-punas, sunscreen, or mga cream. Pero ngayon, ito na lang yung ginagamit ko talaga. Cleanser, sunscreen na lang talaga. Eh, naglalagay lang din ako ng toner kapag may tumutubong mga anik-anik sa mukha ko, ganyan. So, ayun na. So, ayun guys, nakapag-lift tint na ako. Yung kanina, di ba, nilagyan ko siya ng sunscreen. So, makikita nyo na yung texture na ng mukha ko is, na siya, hindi na siya ma-oily, para na siyang pulbo. So, ganyan siya kapag naka 1 minute na siya sa aking mukha. So, diba, ang ganda talaga ng effect ng Honest Glow na sunscreen. So, ayun lang guys. Ayun lang. Pumili tayo ng may hiyang sa atin. Hindi porket maganda sa iba, ganun din yung magiging effect sa'yo. I-try mo muna for how many months? How many months? Basta trust the process. Yun lagi nating ima-mindset sa atin. Hindi yung 1 week mo lang ginamit. Tsaka gawin din natin na tama yung paggamit natin. Hindi yung 1 araw, 2 araw. May tamang proseso din kasi. So, ayun, nag-loading talaga yung atin nyo. Every time na mag-vlog. So, sorry na talaga. So, ayun lang guys. Follow nyo rin ako sa aking Facebook page at TikTok shop. So, yun lang guys. Bye!